Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Sir, gusto ko na pong umuwi. Inahanap na ako sa amin. Akala ko ba may kailangan ka sa akin? Bakit tila nagmamadali ka? Sir, kasi po, baka po hinahanap na ako sa amin. Ang sabi niyo, makikiusap lang ako sa inyo para pirmahan niyo ang promissory note ko para makapag-exam ako. Halos 1 oras na, hindi niyo pa rin pinipirmahan. Ano po bang gusto niyong mangyari? Yan ang gusto kong tanong. Kung anong gusto kong mangyari. 5,000 plus tuition fee para makapag-exam ka. Basta gawin mo lang ang gusto ko. Anong? Gusto ko paligayahin mo ko ngayong gabi. Ayoko po. Hindi ako katulad ng iniisip niyo. Hindi ako kaladkaring babae. Pakipot ka pa eh. Kung hindi ko pa alam, nakipag-flirt ka sa mga kaklase mong lalaki. Hindi ba? Di ba nung acquaintance party ninyo, nakipaggalikan ka sa classmate mo kahit hindi naman kayo? Bastos kayo! Kung gusto mo ng respeto, gawin mo ang karespe-respetong bagay. Kung sarili mo nga, hindi mo na ire-respeto, paano pa kaya ang ibang tao? Uuwi na ako. Hindi pa tayo tapos. Ayoko! Hindi ko gusto ang nais niyong mangyari. Pakipot ka pa eh. Kahit buong tuition mo babayaran ko lahat, bumay ka lang sa gusto ko. Kaya pala, sa unang araw pa lang ng klase, lagi na kayong nakatingin sa akin. Akala ko pa naman mabait kayo. Akala ko pa naman anak na talagang turing niyo sa amin. Tinatawag niyo pa kaming anak. Tapos ngayon may bala kayong kademonyohan. Lalabas na ako. Maghanap na lang po ako ng perang pang-tuition ko. Pero hindi ko gagawin ang gusto mo. Manyakis kayo! Tingnan ko lang kung makaalis ka. Ano? Tumatalab na sa'yo ang ipinainom kong droga. Maya-maya, mawawala ka na sa sarili mo. Demonyo kayo! Anong pinainom niyo sa akin? Drugs yan. At kapag nagsumbong ka sa gagawin ko sa'yo, ititest ka nila. Mafa-found out nila na langho ka sa ipinagbabawal na gamot. Kaya kapag napatunayang gumagamit ka ng droga, makukulong ka. No bail pa naman ngayon ang droga. E di lalong hindi ka makakapagtapos. Pero kung hindi ka pipiyok, magiging maayos ang buhay mo. Makakapagtapos ka. Halika, doon tayo. Doon tayo. Bitiwan niyo ako. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Saglit lang naman ito, Manda. Wawa kayo. Huwag niyong gawin to. Masasarapan ka rin naman pagkatapos nito eh. Ito ang magiging kabayaran mo sa lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng kabutihan mo kung itong magiging bayad. Pakawalan niyo ako. Pakiusap. Akin ka na! Akin ka na! Para po sa mahilig makinig ng mga kwento ng buhay at pag-ibig, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang aming side channel ng Dark Shadows 102 Audio Drama Love Story. Halina't kiligin at sariwain ang mga kwento ng inyong buhay at pag-ibig. Sa ilalim ng probisyon ng Talata Artikulo 11, Republic Act No. 7836, umas kilala bilang Philippines Teachers Professionalization Act of 1994 at Talata A, Section 6 ng Presidential Decree No. 223
na may mga pagbabago. Ang Board for Professional Teacher ay formal na tinanggap ang Code of Ethics for Professional Teachers. Ayon sa kanilang preamble, ang mga guro ay mga lisensyadong profesional na may dangal at reputasyon, na may mataas na moral na mga halaga, pati na rin sa technical and professional na kasanayan sa pagsasanay ng kanilang marangal na propesyon, at sila ay striktong sumusunod at sinusunod at nagsasanay ng mga ito ng set ng mga ethical at moral na mga prinsipyo at pamantayan. Ayon sa Article 11, ang guro sa lahat ng bagay ay isang taong nilagyan ng buhay na may pinakamataas na obligasyon na mabuhay ng may dignidad sa lahat ng oras, maging ito man sa paaralan o sa tahanan o sa ibang lugar. Ang guro ay dapat magbigay ng halaga sa self-discipline bilang pangunahing prinsipyo ng profesional na pag-uugali ng pakikipag-ugnayan sa lahat ng sitwasyon. Maraming estudyante ang nangangarap na makapagtapos sa isang prestihiyosong paaralan sa kanilang lugar, lalo na ang mga private school na may mga high standards sa edukasyon. Isa na si Amanda, ang mapalad na nakapasok na may 50% discount scholarship sa isang private school sa kanilang lugar na tinaguriang one of the best school in Asia. Kaya naman, mataas ang tuition fee kahit pa 50% ang scholar nito, pero mataas pa rin ang kanyang binabayaran. Isa siya sa mga libu-libong estudyanteng nakaranas ng pang-aabuso mula sa mga taong inaasahan niyang poprotekta sa kanila. Pakinggan natin ang kwento ni Amanda. Amanda, magandang araw sa'yo. Paumanhin kong nabulabog kita. Napansin ko kasi ang katalinuhan mo sa mga kaklase mo at natutuwa ako sa iyong dedikasyon sa pag-aaral. Salamat po, Sir Nico. Alam mo naman po, gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. Tama yan, Amanda. Maabot mo ang iyong mga pangarap. Sigurado yon. Pero napansin ko rin parang may iniisip ka. May problema ba? Opo, sir. Kasi po, kahit po 50% po yung scholar ako, dito sa private school na to, malaki pa rin po ang babayaran ko. Hirap na po ako. Tapos gusto ko pa rin po matulungan ng pamilya ko. Alam mo, Amanda, may mga paraan para matulungan ka namin. Marami mga sangay ng gobyerno na maaari mong lapitan at humingi ka ng financial assistant. Sigurado may mga katulong sa'yo. Pero sir, parang napakahirap naman po ng ganon. Baka wala rin po akong mapala. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Amanda. May mga taong handang tumulong sa'yo. Isa na ako roon. Kahit sa pinansyal, handa ako magbigay ng suporta sa'yo. Kaya huwag kang mag-aatubiling lumapit sa akin. Salamat po, Sir Nico. Sobrang saya ko po at nakilala kita. Hindi ko po inaakala na may ganitong pagkakataon ako. Basta galingan mo lang ang pag-aaral, Amanda. At sana maging Dean's Lister ka. Para naman 100% scholar. Alam kong kaya mo yan. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat. Maraming salamat po ulit. Walang anuman, Amanda. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Good luck sa pag-aaral mo. Kaya mo yan. Ikaw pa, ang galing mo at ang ganda pa. Binubola niyo naman po ako, sir. Bakit? Wala pa bang nagsabi sa'yo na maganda ka? Sir, Huwag mo nang isipin yon. Natanggap ka dahil magaling kang estudyante at mataas ang mga grado mo. para kayong tatay ko. Kung makapagpalakas ng loob, wagas. Hindi tulad ng ibang tao. Kulang na lang ilublob kami sa putik para makita ang aming paghihirap.
Huwag mo na silang isipin. Kawalan din nila yon. Tama ka dyan, sir. Ang bait niyo nga po eh. Nambola ka pa. Oh, teka, baka gusto mong mag-part-time sa akin. Bilang SA sa opisina ko, para kahit papano, mabawasan ang tuition fee mo. Talaga ho, sir? Mukha ba akong nagbibiro? Sobrang salamat, sir. Hindi ko na alam kung paano ako makapagpapasalamat sa inyo. Tinulungan niyo na nga ako makapasok dito. Tapos bibigyan niyo pa ako ng extra income. Malaking tulong po sa akin yun. Deserve mo naman kasi yun. Mabait ka. Tsaka, basta ako nung kailangan mo ha. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Ang swerte naman ng araw na ito. Naging secretary pa ako ng isang poging assistant din. Sa dami ng babae rito. Bakit kaya sa isang baguhan pa ang kinuha ni sir para maging sekretary niya? Pero okay lang. Paniguradong dagdag sweldo ito. Amanda, narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Aya, nariyan ka pala. Pasok ka. Wow! Ang lakas mo sa kanya. Oo, Aya. Alam mo ba, ako na magiging secretary ni Sir Nico. Ang swerte ko! Habang nag-aaral, sekretarya niya rin ako. Papasok lang ako sa bakante kong oras. Alam ko, usap-usapan yan kanina dito sa opisina ng mga students assistant. Ang swerte mo nga talaga, no? Kasi sa dami ng estudyante nag-a-apply para sa SA, para kahit papaano may extra income, ikaw lang ang napusuan ni sir. Nakakapagtaka nga eh. Pero masaya ako kasi oportunidad na rin ito para sa akin. Basta mag-iingat ka lang palagi, Amanda. May chismis pa naman na nangahalay daw si sir ng babae. Chismis na naman. Huwag kang maniwala sa mga ganyan, Aya. Chismis lang yan. Sa bait nun ni sir, malayong gawin niya ako ng masama. Halos anak na nga ang turing niya sa akin. Ang tanong, bakit? Bakit ano? Bakit anak ang turing niya sa'yo? Sa amin estudyante. Anong meron? Ewan, pabait lang talaga sa akin yung tao. Kasi alam mo na, sa public school, mataas ang grades. Siguro kaya ganun. Basta magdoble ingat ka pa rin, no? Lalo na kasama mo si sir sa isang opisina. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Alam ko na yan. Tigilan mo ako, Amanda, ha? Nagpapaalala lang ako. Ayoko lang naman na may mangyari sa'yo. Oo na po. Aya, walang mangyayari sa akin. Maganda ang mga unang araw ni Amanda sa isang exclusive school dahil na rin sa kabutihang ipinapakita ng assistant din na madalas kang pinag-iisipan ng ibang mga student assistant. Ang mga student assistantship, ang mga gawaing ito ay maaring makaugnay sa akademya o iba pang bahagi ng paaralan. Ito ay isang paraan para matulungan ang mga estudyante na mabawasan ang bayarin ng kanilang edukasyon. Sa ilalim ng scholarship o student assistantship, maaaring humingi sa estudyante na magtulong-tulong sa ilalim ng superbisyon ng mga guro o ng iba pang school staff. Bilang kapalit, maaari silang makatanggap ng premyo o benepisyo na libreng tuition fee o kaya naman discount sa tuition fee. Sa kabila noon, naruroon din ang pagbanta sa kanyang buhay ng mga nababalitang di maganda sa assistant din na kumuha sa kanya. Amanda, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay dito. Pasensya na sir. Inasikaso ko kasi yung ibang assignments ko. Magandang umaga, Sir Nico. Oh, kasama mo pala si Aya. Magkakilala kayo? Nako sir, yes po. Ako nga ang nag-alok sa kanya na mag-apply bilang a student assistant.
Oh, kaya pala pareho kayo maganda eh. Sir, nambola na naman. Amanda, pati ang pangalan napakaganda. Naku sir, nahihiya na po ako sa papuri ninyo sa akin. Totoo namang napakaganda mo eh. Kayong dalawa ni Aya. Ay naku sir, alam na namin yan. Oo nga pala sir, hilahin ko muna tong kaibigan ko para maayos na namin yung pinapaayos ng dean. Sige. Amanda, see you. See you rin po sir. Amanda, mukhang type ka ni Sir Nico Ha? Paano mo naman nasabi? Ay naku Amanda, mag-ingat ka. Ang lagkit ng tingin niya sa'yo. Guni-guni mo lang yan, Aya. Mag-iingat ka na lang palagi. Mahirap na. Lagi naman. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa ba kakain? Aantingin ko lang si Sir Nico. Kailangan niya raw kasi ito eh. Ipapasa niya pa ito mamaya para sa presentation. Anong oras na Saglit nilang ito. Oh, si Sir Nico. Ano raw sabi? Pinapapunta ako sa Baker's Plaza. Dalhin ko raw itong report na pinapagawa niyo sa akin. Wala ka bang pasok mamayang alauna? Wala naman. Alas 5 hanggang alas 7:30 pa ang pasok ko. Nakakaintriga naman yan. Bakit kailangan dalhin mo pa yan dun? Mamaya kung ano yan. Eh anong gagawin ko? Mabuti pa samahan na lang kita. Wala na yan sa job description mo bilang SA. Dapat dito lang sa campus ng trabaho. Hindi na pwedeng lumabas. At kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo, siya ang mananagot doon. Puntahan ko na lang para matapos na to. Magre-review din ako. Mamaya kasi may exam kami sa subject ko ngayong alas 5. O siya, sige. Sasamahan na lang kita. Huwag na, ako na lang. Saglit lang naman ito. Sigurado ka? Oo. Basta balik ka kaagad. Sige. Kanina ka pa ba? Kadarating lang, sir. Akala ko nga nandito na kayo eh. Eto na po pala yung pinapatapos mong report. Mamaya na yan. Sir, Umorder na ako ng lunch natin. Huwag ka na mahihiya. huwag na po. Nakakahiya naman. Uuwi na lang po ako. Hindi, hintayin mo na. Darating na yun. Dito na ako maupo sa tabi mo, ha? Para kang natataranta. Po, pasensya na po. Nahihiya lang po ako. Para ka namang ibang tao. Huwag ka na mahiya. Nasa labas naman tayo ng campus. Wala namang faculty ng school ang nagagawi rito. Kaya tayo lang ang makakaalam na kumain tayo ritong dalawa. Liban na lang kung ikukwento mo sa iba. Siya nga pala. Malapit ang exam mo. May pambayad ka na ba? Kulang pa nga, sir. Sabi ko naman sa'yo, sa Sabado pumunta ka sa bahay. Dalhin mo lang ang promissory note mo. Ako nang bahala doon. Para makapag-exam ka sa Monday. Hindi ba pwedeng sa school, Sir Nico? Pinag-iisipan ako ng hindi maganda ng ilang members ng faculty. Kaya kailangan nating mag-ingat. Di ba mas delikado kung sa bahay mo ako pupunta? Kaya nga sa gabi ka pupunta eh. Mga alas 6. Wala namang nagagawi sa bahay ko. Sir, Gusto mo bang makapag-exam? gusto po. Pwes, pumunta ka sa bahay, hihintayin kita. Ano yun, sir? Sorry, hindi ko sinasadya. Aalis na po ako, sir. Hindi pa nasa-serve yung order natin. Kain muna tayo. Kailangan ko na po makabalik sa school. Sorry po. Bakit yung nagawa ni Sir Nico? Hinipuan niya ako. Ipapaalam ko ba ito kay Aya? Pero alam ko magagalit yun.
Marami ang makakaalam ng nangyari. Mapapahiya ako. Ayoko mangyari yun. Pero bakit ginawa ni Sir Nico yun? Akala ko pa naman mabait siya. Akala ko pa naman siya yung taong poprotekta sa akin kapag may nangapi sa akin. Tama ang sabi ni Aya. Manyaki siya. Ano nang gagawin ko? Alangan namang magpabaya na lang ako. Amanda, napapansin ko yata ang pagbabago sa kilos mo. Ano bang nangyari? Oo, Aya. Medyo kinakabahan ako. Parang ang hirap kontrolin ang gutom ko. Parang gusto kong mandurog ng bungo ng tao. Huwag mong kalimutan ang pangako natin, Amanda. Kailangan nating kontrolin ang ating sarili. Hindi pwedeng may makaalam ng totoong pagkatao natin. Tsaka isa pa, 1 taon pa para maging ganap na malakas tayo. Sa ngayon, para tayong normal na tao. Hindi pa natin kayang manlaban kung sakasakali. Kaya kontrolin muna natin ang ating sarili. Alam ko, Aya. Pero minsan talaga, parang ang hirap iwasan yung cravings. Kung paghahariin ng galit ang puso natin, mawawala sa balanse ang buhay natin. Makukontrol tayo ng galit na yun. At kapag nilamon tayo ng galit, ilalabas nito ang tunay nating pagkatao. Kapag nagkataon, mawawala ng saysay ang mga pangarap natin na mamuhay bilang isang normal na tao. Oo nga, Aya. Nakakatakot lang minsan. Si Sir Nico? Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Aya, May ginawa ba siya sa'yo, Amanda? ikaw na rin ang may sabi. Kailangang maging normal ang kilos natin. Anong ginawa niya sa'yo, Amanda? May pagkamanyaki siya. Kaya kailangan kong iwasan. May ginawa siya sa'yo? Hinipuan niya ako. Sinasabi ko na nga ba? Baka mauna ka pang hindi maging normal sa akin. Kailangan kontrolin, di ba? Mabuti naman at sinabi mo. Dapat tahimik lang tayo kahit anong mangyari. Kapag nabalitaan kung sino tayo, hindi na tayo makakapagtapos ng pag-aaral. Kaya kailangan, pigilan natin ang ating sarili. Oo, Aya. Pasensya na kung parang nahihirapan ako. Pero maraming salamat sa pag-intindi. Walang anuman, Amanda. Mahalagang magtulungan tayo para maabot natin ang mga pangarap natin. Kontrolin mo lang ang sarili mo. At huwag kalimutang tayo nag-aaral dito para mabuhay na isang normal na tao. Kaya kikilos tayo bilang normal na tao. Tandaan mo, tao tayo. Normal tayong tao. Dalawang mag-aaral na pilit na tinatalikuran ang madilim na mundong kontrolado ng dilim na nagnanais na mamuhay ng normal. Tila ba mga bandidong bumaba sa kabundukan para magbagong buhay. Subalit, niyurakan ng mga taong ganid sa laman na tangay ng masamang pagnanasa ng laman na hindi titigil hanggat hindi nagagawa ang gusto. Dumating na nga ang nalalapit na examination day. Nagkataong nagipit si Amanda. Wala siyang ibang malapitan kundi ang assistant din na si Nico na nag-alok ng tulong sa kanya na siyang gumawa ng kahalayan sa kanya. Buo na rin sa isip niya na kapag ginawan siya ng hindi maganda, hahayaan niyang mangimbabaw ang tunay niyang pagkatao para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Samantalang hindi rin mapigilan ang masamang pagnanasa ni Nico sa dalaga. Kontrolado siya ng masamang pagnanasa nito kaya wala siyang pakialam sa kahihinatnan ng gagawin niya basta para sa kanya masunod lang ang kanyang masamang pagnanasa. Tara na, ihatid na kita sa bahay niyo. Sir, nakakahiya. Alik ka na. Alam ko naman kailangan mo ng pera. Hindi nagpapa-exam sa school kung wala kang pang tuition. Bilisan mo na. Bibigyan kita ng pera. Dito ka sa tabi ko. Sige.
Bahala na. Gusto ko rin talagang makapag-exam. Mag-iingat na lang ako. Ilang linggo ka rin nawala. Iniiwasan mo ko. Ang sakit kaya nun. Sir, Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Bigla mo kong iniiwasan. Iniisip tuloy ng faculty na may hindi magandang nangyari. hindi niya alam ang ginawa niya. Bakit hindi ka nagsasalita? May problema ba? Mali po kasi ata, sir, ang dinadaanan natin. Hindi, tama ito. I know the shortcut. Sir, mali ho talaga. Sir, ibaba niyo na lang po ako. Hindi po rito ang daan pabalik sa bahay ko, sir. Sa bahay tayo. Kukuha lang ko ng pera para sa tuition mo. Relax ka lang. Dati-rati naman ang lambing mo sa akin. Bakit ngayon tila nagbago ang pakikitungo mo sa akin? Ano bang nangyari? Oh, kape ka muna. Special yan. Hindi ho ako nagkakape. Inumin mo na. Bibigyan kita ng pera. Libre na yon, walang bayad. Huwag mo lang akong pandidirihan. Para bang ang dumi-dumi ko? Lasing kayo, sir. Inumin mo na kasi. Sige po. Ayan. Ayoko lang naman yung tipong pinandidirihan ako eh. 30 minutes lang tayo sa bahay. Kakain lang tapos ihatid na kita sa inyo. Huwag ka mag-alala. Kahit lahat ng tuition fee mo babayaran ko. Sir, gusto ko na pong umuwi. Inahanap na ako sa amin. Akala ko ba may kailangan ka sa akin? Bakit di lang nagmamadali ka? Sir, kasi po, baka hinahanap na po ako sa amin. Ang sabi niyo, makikiusap lang ako sa inyo para pirmahan niyo ang promissory note ko para makapag-exam ako. Halos isang oras na, hindi niyo pa naman pinipirmahan. Ano po bang gusto niyong mangyari? Yan ang gusto kong tanong. Kung anong gusto kong mangyari. 5,000 plus tuition fee para makapag-exam ka. Basta gawin mo lang ang gusto ko. Ano? Gusto ko lang naman paligayahin mo ko ngayong gabi. Ayoko po. Hindi ako katulad ng iniisip niyo. Hindi ako kalit-karing babae. Pakipot ka pa eh. Kung hindi ko pa alam, nakikipag-flirt ka sa mga kaklase mong lalaki. Di ba nung acquaintance party ninyo, nakipaghalikan ka sa classmate mo kahit hindi pa naman kayo? Bastos kayo! Kung gusto mong irespeto ka, gumawa ka ng karespe-respetong bagay. Kung sarili mo nga hindi mo marespeto, paano ka irerespeto ng ibang tao? Uuwi na ako. Di pa tayo tapos. Ayoko! Hindi ko gusto ang nais niyong mangyari. Pakipot ka pa eh. Kahit buong tuition mo, babayaran ko lahat. Pumayag ka lang sa gusto ko. Kaya pala, sa unang araw pala ng klase, lagi na kayong nakatingin sa akin. Akala ko pa naman mabait kayo. Akala ko pa naman, anak talagang turing niyo sa amin. Tinawag niyo pa kaming anak. Tapos ngayon, may bala kayong kademonyohan. Lalabas na ako. Maghanap na lang po ako ng perang pang-tuition ko. Pero hindi ko gagawin ang gusto mo. Panyakis ka! Tingnan natin kung makaalis ka. Ano? Tatalab na sa'yo ang droga. Maya-maya, mawawala ka na sa sarili mo. Demonyo kayo! At kapag nagsumbong ka, ititest ka nila. Mafa-found out nila na lango ka sa ipinagbabawal na gamot. Kapag napatunayang gumagamit ka ng drugs, makukulong ka. No bail pa naman ngayon ang drugs. E di lalong hindi ka makakapagtapos. Pero kung hindi ka pipiyok, magiging maayos ang buhay mo. Makakapagtapos ka. Alika, doon tayo. Wag! Bitiwan niyo ako! Ano ba, bitiwan niyo ako? Saglit lang naman to eh. Mawa kayo! Huwag niyo pong gawin ito! Masasarapan ka rin naman eh. Ito lang ang magiging kabayaran sa lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng kabutihan mo kung ito ang magiging bayad. Pakawalin niyo na ako. Pakiusap.
Akin ka, Amanda. Hindi na kita pakakawalan pa. Unang araw pa lang kitang nakita. Nagtiis na ako, Amanda. Kaya ngayon, ito na ang pagkakataon ko. Sir, iuwi niyo na lang po ako. Hindi mo rito ang bahay ko. Walang uuwi hanggat hindi kita natitikman, Amanda! Sir, please, nakikiusap ako. Iuwi niyo na ako. Manahimik ka! I-enjoy mo na lang kasi ang gagawin ko sa'yo. Sir, Manahimik ka na nga lang, di ba? Ayan, tuloy nakatanggap ka pa ng sampal. I-enjoy mo lang ito. Pagkatapos ito, iuuwi rin kita sa inyo. Pagbigyan mo na ako ngayon. Amanda! Nasobran yata ang ginawa ko sa kanya. Nasobran ba siya sa drugs? O nasobran siya sa ginawa ko sa kanya? Kung bakit kasi ang ganda-ganda mo eh. Litaw na litaw ang kagandahan mo. Ayan tuloy nakita ko. Pero masaya na ako dahil natikman na kita. Teka, parang wala na itong malaya. O dahil nagawa ko ng gusto ko sa'yo, hindi ko papayagang magkaroon ng lamat ang pangalan ko sa campus. Kaya hindi ko papayagang makabalik ka pa ng campus. Ayun, dun sa may ilog, doon ko siya hihuhulog. Sa sobrang tama mo sa droga, tingnan ko lang kung mabuhay ka pa sa ilog na yun. Nangyari nga ang karumaldumal na kahalayan kay Amanda. Hindi pa nakontento, inihulog ito sa isang malalim na ilog na siguradong hindi ito mabubuhay. Hinintay ni Nico na may lumabas na balita tungkol kay Amanda, pero lumipas ang ilang buwan. Walang natagpo ang balita tungkol sa isang babaeng nahulog sa ilog. Buong akala niya, nalusutan niya na ang kasalanang ginawa niya. Subalit, isang malagim na bangungot ang kanyang kasasapitan dahil sa ganti ng ginahasang aswang. Sigurado kang malakas ka na? oo. Basta kaya mo na, susuportahan kita. Walang aswang na basta nalang babaliwalain ang pang-aalipusta sa atin ng tao. Sisingilin ko siya ng mahal sa panggagahasan niya sa akin. Kaya lang ang inaalala ko, papaano kung hindi mo makontrol ang sarili mo? Papaano kung hindi ka na makabalik sa normal? Tuluyan ka na maging aswang. Mauuwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan mo. Nakapag-aral na rin tayo, kaya tamang diskarte ang gagawin ko. Anong plano mo? Masisira ang buhay niya sa multo ng kasalanang ginawa niya. Ang mga katulad niya ang hindi binibigyan ng pagkakataong mabuhay ng normal sa mundong ito. Hindi ako papayag na baliwalain na lang ang kademonyohan niya. Naturingan pa naman siyang tunay na tao. Pero demonyo naman ang laman ng ulo. Kasama mo ako sa paghihigante. Walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Sabihin mo lang kung anong plano mo. Ilang buwan na ang nakalipas, pero wala pa rin balita. Posible kayang namatay siya roon sa tulay. Teka, bakit ko ba siya iniisip? Hindi ko dapat siya pinagtutuunan ng pansin dahil patay na siya. Makainom nga. Kahit papano, malibang naman ako. Ang mahalaga, ligtas na ako sa babaeng yon. Sigurado ako, inuuod na ang katawan niya sa ilog. Kaya hindi na yun natagpuan. Oh, may babaeng papalapit sa akin.
Kapag sinuswerte nga naman, malapitan nga. Miss, pansin ko, kanina ka pa nakatitig sa akin. May kailangan ka ba? Oo, meron. Ikaw. Amanda! Paano? Natakot ka? Lumayo ka sa akin! Patay ka na! Pinatay na kita! Patay ka na! Sir? Taka, nasaan na siya? Andito lang siya kanina. Sir, nakakaistorbo po kayo sa ibang customer. Nasaan yung babae? Babae? Yung kausap ko dito kanina. Wala naman kayo kausap dito, sir. Kayo lang ho mag-isa dito. Kung ganun, minumulto niya ako. Hindi maaari. Guni-guni ko lang yon. Kailangang labanan ko ito. Patay na siya. At wala na siyang magagawa sa akin. Wala na! Dala lang ba yun ng kalasingan? Pero kitang-kita kong itsura niya. Galit na galit siya. Makauwi na nga. Nandito na ako sa bahay. Nabisit lang ako sa bar na yun. Ano ba yung nakita kong yun? Alam kong patay na si Amanda. Kaya multo niya na lang ang nakita ko. Teka. Oh, ano yun? Bakit parang may naglalakad sa bubong? Masilip nga sa labas. Amanda! Nico, kumusta? Mabutit nakilala mo pa ako sa ganitong itsura ko. Aswang ka! Isa kang aswang! Nasaan ang tapang mo, Nico? Bakit para kang duwag ngayon? Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Patay ka na! Pinatay na kita! Tigilan mo ako! Patay ka na! Patay ka na! Hindi ako mananahimik hanggat hindi kita napapatay, Nico. Nais ko lang naman ay normal na buhay. Ngunit sinira mo. Ngayon, makakamtan mo ang higanti ng aswang na ginahasa mo! Bitiwan mo ako! Amanda! Pakawalan mo ako! Pakiusap! Kay sarap pakinggan na ikaw naman ngayon ang nagmamakaawa, Nico. Aswang! Tulong! 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 Aray! Ang sakit ng ulo ko. Tumama yata ako sa pagkakabagsak ko. Anong ginagawa ko rito sa labas? Ano ito? Sinong demonyo naglagay nito dito? Sinong walang isip ang naglagay nito ng litrato ko na walang ulo? Buisit! Pinagtitripan ata ako. Kumusta, Nico? Amanda! Ano ito, Amanda? Bakit may ulo ng hayop sa kusina ko? Sa susunod, ulo mo naman ang naririyan. Amanda! Layuan mo na ako! Makiusap! Layuan? Hindi pa nga ako nagsisimula. Lalayuan agad kita. Amanda! Patawarin mo na ako! Nagsisisi na ako sa ginawa ko! Layuan mo na ako! Hindi yun ganun kadali! Sinira mo ang buhay ko! Wag! Wag! Sir, mabutit pumasok ka na. Ang dami niyong pipirmahan. Alto! Lumayo ka sa akin! Patay ka na! Pinatay na kita! Anong sinabi niyo? Aya! Napaparaning na kayo. Walang duda. Ikaw nga ang pumatay kay Amanda. Pinatay mo ang kaibigan ko!
Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na kayo makakapagkaila. Na-record ko na ang lahat ng sinabi nyo. Magagamit ko to para sampahan kayo ng kaso sa ginawa nyo sa kaibigan ko. Magbabayad ka ng mahal! Ano ginagawa nyo? Umalis kayo rito, mga aswang! Mga aswang! Dapat maganda ako. Papatay ko kayo. Uuna ako sila. Amanda! Lumabas ka! Hindi ako natatakot. Kakalabanin kita kahit aswang ka. Papatayin kita! Ikaw si Amanda! Aswang ka! Papatayin kita! Lumabas ka! Amanda! Lumabas ka! Hindi ako natatakot! Taas ang kamay! Teka, anong ginagawa nyo? Bitiwan nyo ako! Andito yung aswang! Nakita ko siya! Papatayin niya ako! Pakawalan mo ako! Anong ginagawa mo? Akin ang kutsilyo! Papatayin ko aswang! Bitiwan niyo sabi ako! Nandyan siya! Naririyan si Amanda! Nakaganti na si Amanda sa gumahasa sa kanya. Hindi lang nakulong si Nico Baltasar, kundi nasiraan ito ng bait sa labis na pag-uusig ng kanyang budhi at pananakot na rin ng aswang na si Amanda. Tuluyan nang nawala sa katinuan ang pag-iisip ng nasabi ng guro. Natuklasan din na hindi lang si Amanda ang biktima nito, kundi maraming estudyante ang naging biktima nito na ginawa ng kahalayan. Natuldukan lang nang si Amanda na ang kanyang huling biktima. Mag-iingat kayo! Hindi nasusukat ang tao sa ganda nitong anyo. Kung sino pa yung maganda, siya pa yung may tinatago! Magtago kayo! Magtago kayo! Magtago kayo! Naririyan siya! Naririyan siya! Magtago tayo! Naririto ang aswang! Tago! Tago! Tago tayo! Tago! Hoy! Ikaw! Kayong dalawa! Tago! Nakaganti ka na, Amanda. Nakaganti akong hindi bumabalik sa pagiging aswang. Walang dumanak na dugo. Walang nadami na ibang tao. Nakita mo ba yun? Nababaliw na siya, Amanda. Manahimik kayo. Tama lang yung kabayaran sa mga biniktima niya. Kung tutuusin, kulang pa nga yun sa ginawa niya. Ay, labas niyo ako rito! Ayoko ka na rito! Naririto siya! Sinusundan niya ako! Aswang! Lars! Lars! Pakulan mo ko rito! Nararamdaman ko! Papalayahin niyo ko rito! May aswang! May aswang! Nico, Naririto siya! Naririto ang aswang! Palayahin niyo lang! hindi ko akalain na mababaliw ka. Hindi ako baliw! Sino ang sabing baliw ako? Totoong aswang ka! Palayain niyo ko rito! Aswang yan! May aswang! Palayain niyo ko! Ang gurong inaasahang pangalawang magulang na poprotekta sa mga mag-aaral ay siya pang nangyurak sa kanila. Mag-iingat tayo sa mga tao ngayon. Marami ang taong hindi mapagkakatiwalaan. Yung inaakala mong animoy tupa ay asong gubat pala na basta nalang sasakmal sa iyo. Tandaan, ang anumang sama na inihesik sa mundo ay ipagdurusa rin ng may gawang tao. Naway nagbigay aral po sa inyo ang aming kwentong itinanghal sa araw na ito. Mga kaibigan, narito na po ang aming bloopers. Gawin mong karespe-respetong bagay ang sarili mo. Gawin
gawin mo ang karespe-respetong bagay. Ititest ka nila. Mapapound out nila na lamu ka sa droga. Druga. Madalas pinag-iisipan ng iba. Na madalas ngang pinag-iisipan ng ibang student assistantship. Makukulong ka. No veil pa laman ngayon ang drugs. Drugs? Droga, si drugs kasi. No bail pa naman ngayon ang droga. Para makapag-exam ka sa Lonis. Sige po, sir. Pupunta po ako. Sa Lonis. Exam na po ako sa Lonis. Sa Lonis. si Drog. si Droga kaya sa kasi drugs sa paghalo. Hindi naman Lonis. Sige. Para makapag-exam ka na. Inali si Lonis. Sige. Harayo na. Saka nagsabi. Dali malang doon. Hay, nalagod ito. Kaya kailangan nating mag-ingat doon sa faculty. Sa faculty. Marami na rin ng Ano sa faculty? Sabi ko, gusto mo bang makapag-exam? Gusto mo bang makapag-test? Blood test na to, sir. Sige. Napasin ko yata ang pagbaba. Bakit galit ka? Hindi ko na nangyari. Ito, naglalakaw ka baga. Dahil na music na baga. Malusot ka ba? Music na, nag-music na. Shout out time. Shout out po kay Rialyn Guntan, Tess Atienza, Rosana Marelles, Chichi Gentiles, Rose Taktakon, Yolanda Pabregas, Mary Ann Ramos, Laika Lee, Lina Lynn Banicio, Tita Serrano, Giselle Wagenblag, Maria Belen Malbas, Aida Odebellas, Elma Mijo, Malayang Amihan, Christina Bage, Ang Pahina, Anika Vlogs, Risa Idoria, Teresa Aliminos, Charlene Gumansing, Venice Vicente, Riyama Shunage, Denya Ismael, Shin Akiro, Janice Tabladillo, Albert Kayap, Shiani Bual, Tamol Tamsupobia, Charlene Gumansing, Iji Sacro, Christina Bage, Icon Vlogs, Ayuri V, Teresa Aliminos, Imelda Pascua, Vilma Fernandez, Baby Sheep, Cherry Di Guzman, Kagura Natsumi, Gina Aguinaldo, Chin Chin, Liana Pungyan, Erna Larbesa, Ate Jonna Vlogs, Ja Barakel, Monster ng Buhay, Maripi Raimundo, Bing Vlogs, Esmeralda, Araceli Lorna Liban, Rina Soriano, Rodessa Bajo, Mary Ann Ramos, Chona Sultis, RG Domingo, Dina Makarandan, Merlin Ustan, Chin Esteba, Melissa Alucia, Aurora Benavista, Christy Chona Caragay, Jean Mercado, Marbella Sapalon, Glenda Garcia, Roxe Herbacio, Jory Borromeo, Beljani Biasong, John Kevin Soriano. Binabati din po namin ang mga mananahi dyan sa Salpakan na nakikinig ng aming mga video kay Rita, James, Mark, Connie, Joanna, Alaysa, Ate Karen, Tatay Ernie, Tenten at Ate Banji. Ganon din po sina Ambit at Lynn. Gayon din po kay Salvi Marco. Nais din po naming pasalamatan ang aming mga channel members na sina Almira Aloto, Balayang Amihan, Edong Bulalo, Tony Boy, Laika Lee, Ate Jonna Vlog, Jenny Villanueva, and of course kay Ma'am Baikong Tausi. Hanggang sa muli po, sa mga hindi po inabot ng aming shoutout, abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel,
Please like, share, and comments. Pakiclick na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Hanggang sa muli, maraming salamat po.